pagbasa ng salita ng Panginoon na masumpungan sa Acts chapter 20 verses 1 to 6. Acts chapter 20 verses 1 to 6. Ito po yung sinasabi. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. Verse 3, there he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. Sopater the Berean, the son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians, Tychicus and Trophimus. Verse 5, this went on ahead and were waiting for us at Troas, but we sailed away from Philippi after days of the unleavened bread, and in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord in prayer. Father, once again, as we dig to your word, we seek your Holy Spirit, Panginoon, with humility and with an open heart. Lord, aming panalangin na ikulod nyo na iyong mga salita ay kumilos sa aming mga puso, kumilos sa aming mga isipan. Continue to shape and fashion us, Panginoon, according to the likeness of our risen Lord, our Savior, Jesus Christ, for your glory and for our good. This we pray by the help of your Spirit, in Christ the Lord. Amen. Amen. And make this be seated po. Mga panahon na kagaya nito, na tag-init, di ba? Ay ang sarap magpunta sa beach, di ba? At mag-swimming, mag-barbecue. At naalala ko na solong ay nagbabarbecue kami nila Kuya Vic at si Juice. At naamoy ko pa yung amoy ng marinated na baboy. At habang nag-iihaw kami, ay kitang-kita ko yung mga baga na talagang very red. Red na red talaga. At tapos, may naalala akong bigla na once upon a time, ay mayroong isang Kristiyano daw, at sabi niya, pero hindi siya dumadalo sa mga gawain sa church. At hindi rin siya miyembro ng kahit na anumang church. Pero sabi niya, siya ay Kristiyano. At sabi ko, bakit hindi ka Kristiyano? Ano nangyari? So marami siyang mga dahilan, kesyo na sa church ay puro mga bokerto, mga plastic. At kesyo na okay na sa kanya yung manood ng YouTube. At magtata siya ng kamay doon, pag nagpipray sila, magpapray din siya. And so yun yung kanyang buhay Kristiyano. So according sa kanya. And then, naalala ko lang, balik tuli doon sa nagbabarbecue kami ng Kuya Vic, di ba, Juice? Sabi ko, tinry ko kumuha ng nagbabagang as in, red na red talaga. Tapos, sinipray ko doon sa karamihan. And then, so nagkainom muna kami habang nagbabarbecue sila. And then pagbalik ko, nakakain lang ako ng isang steak. Pagbalik ko, kulay black na yung isang kanina nagbabaga. Ano kasama siya doon? Sabi ko, ito exactly yung isang tao na pag tinanggal mo doon sa nagbabaga ng karamihan, na-isolate mo siya, kahit gaano siya kainit dati, ay mamamatay yung kanyang apoy. At naalala ko yung tao na yun. So binalik ko yung nagbabaga ng isa. Sabi ko, kahit gaano po kalamig yung coal na to, pag binalik mo,
doon sa karamihan. At kung talagang uling siya, kasi kung talagang uling siya, full talaga, magbabaga siya. Diba? At nagbaga ulit. Sabi ko, I'll pray doon sa tao na yon, and perhaps sa pa ng Panginoon na mahintog siya sa ulo at makita niya na kung tunay kang Kristyano, you cannot be isolated. Kasi dapat ikaw nagbibigay ka ng warmth, ng init doon sa karamihan, at ikaw din naman ay nabibigyan ka ng encouragement ng buong katawan, ng body. So ating pong title sa hapong ito ay Encourage One Another. Encourage one another. And I'm so encouraged na makita kayo lahat. Diba? Dahil sa Mother's Day, tingnan niyo yung katabi niyo. Kung mother niya, kung di mo mother, huwag niyo namang diba? Kung mother ni katabi niyo, sabi niyo, Happy Mother's Day. Mother's Day na. Kasi ilang po na natin gawin ngayon. Batiin kayo ng Happy Mother's Day. Naghahata sana ako ng sardinas, lagyan ko ng ribbon, bibigyan kayo isa-isa. Iisip ko kung anong sardinas, kung 555 o... Tuyo na lang. So, kaya yan po. So at least nabatigan na kayo, di ba? So, absuelto na po kami nila Pastor Dong. So, tingnan po natin yung ating teksto. Simula sa verse 1 hanggang verse 2, makita natin yung strengthening ng mga mananampalataya through encouragement. Ito na po natin, sabi dun sa verse 1 and verse 2, after the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. So yung after the uproar, ano po ba nangyari bago dito? Tara natin, di ba? Si Pablo, sa kanyang pangangaral doon sa Ephesus, ay merong isang tinsmith o ano yung gumagawa ng mga imahen ni Artemis o ni Diana. At sabi niya sa mga tao, yung kabuhayan natin ay apektado dahil doon sa Pablo na ito. Dahil, ano po ba nangyari? Moses sa mga naging mananampalataya ay tinalikuran nila yung dati nilang buhay. At isa sa dati nilang buhay, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa si Diana o ni Artemis, Diana yung tawag sa kanya ng mga Roman. At sabi doon, yung mga tao, sinunod nila yung kanilang mga books na dati, ito yung kanilang pamumuhay. Na kung saan sila ay nagpe-perform ng mga divination, ng mga magic, salamangka, at kung ano pa mga hindi in line doon sa katuruan na itinuro ni Pablo. So sinunod nila yung kanilang mga anything that related doon sa kanilang mga previous life na hindi in line sa pananampalataya na kananasumpuman na itinuro ni Apostol Pablo. At dahil doon, nagkaroon ng uproar, sabi doon. So nagkaroon ng commotion. Every time na pinapangaral ni Apostol Pablo, pag kami mga nananampalataya, sabi nga ng mga tao mismo, di ba? These men turned the world upside down. Di ba? Ibig sabihin is, merong status, yung dati na merong kapayapaan, hindi dahil sa tunay na may kapayapaan, bagkus yung mga tao, comfortably complacent sila, and hindi nila alam yung katotohanan. Blinded sila. But then, when the truth, narinig nila yung katotohanan, at sila ay nanampalataya, doon sa ipinapangaral ni Pablo, yung mga tao completely ay disturb yung kanilang pamumuhay. Yung kanilang buhay. Bakit? Kasi, ito dami yung buhay nila, and then ano pa sa din na laman nila, na mali pala yung daan na kanilang tinatahak, sila ay biglang-bigla i-embrace nila yung buhay na completely counterflow doon. At it's revolutionary. Imagine mo buong buhay mo, pinaniniwala ka na ito yung totoo, and then, all of a sudden, sa harapan mo ay naihayag yung katotohanan,
ang hirap po, di ba? Na biglang talikuran mo yung buhay na matagal mong pinaniwalaan na yun ang totoo, and then, all of a sudden, hindi pala yung totoo. Ano po mangyari? Yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, sabihan ka nila, ano pa nangyari sa iyo? Diba? Nasisiraan ka na ba? Nahihipan ka ba ng hangin? Diba? Tumangka natin. So, after the uproar ceased, Paul sabi doon, so dahil nagkaroon ng commotion doon sa lugar, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia, where, and verse 2, when he had gone through the regions, those regions, sabi doon, and then he had given them much encouragement, he came to Greece. So kung titignan po natin yung third missionary journey ni Pablo, nandun siya sa kalagitnaan. Ito na yung kanyang pangatlong missionary journey. Nagtapos yung first, then second, and then ito na yung second missionary journey niya. Lagi siya nagsisimula sa Antioch, doon sa Syria, and then pumunta siya, yung third missionary journey niya, kung titignan niyo yung Acts chapter 18, verse 23, binabanggit doon from Antioch, then pumunta ng Tarsus, pumunta ng Derbe, and then pumunta ng Lystra, and then pumunta ng Iconium, and then Antioch ng Pisidia, and then Galatia, Phrygia, Ephesus. Lahat ng yon, except yung Antioch, tsaka yung Tarsus, lahat yun ay bahagi ng modern day Turkey. So ito yung dati, sa kapanahonan nila, tinatawag na Asia Minor. So yun yung sa kasalukuyan, actually no Turkey yan, Turkey di ba? Turkey. So ito yung pinupuntahan ni Pablo. And then, dun sa Ephesus, sa Turkey, so nagkakaroon ng commotion dahil sa hindi lamang sa mga Jewish na nako-convert, na yun ang usually primary na kumakalaban kay Apostle Pablo sa kanyang pangangaral, mga kababayan niya mismo. Pero this time sa Ephesus, sabi doon, si Demetrius, siya ay gumagawa ng mga images patungkol sa pagsamba kay Diana o kay Artemis. And then, sa pagdating sa chapter 20, verse 1 to 2, sabi doon, Paul set sail for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. Yung Macedonia, ito naman bumalik na siya sa Philippi. So yung Macedonia, yung Philippi, ito naman yung Greece. Hindi na siya ngayon sa Turkey. Nandun na siya sa Greece, sa Macedonia o sa Philippi. At sabi doon, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, pinakunan niya yung mga alagad niya muna, bago siya ay nagpaiwan muna sa mandali, at ano ginawa doon? He encouraged them. So natin, iiwanan niya yung church after spending with them 3 years doon sa Ephesus. Imagine nyo, 3 taon siya nandun sa Ephesus. Hindi kagaya ng sinasabi minsan, di ba? Marami sa mga misyonaryo, pupunta sa isang lugar, and then magpa-plan ng church, and then pupunta na sa next na destination. Si Apostle Pablo, hindi ganoon. 3 taon niyang day and night tinuruan yung mga mananampalataya doon sa Ephesus. And then sabi doon, he said farewell and departed for Macedonia. Actually, verse 2, sinabi na naman yung given much encouragement, he came to Greece. Ito ko sinasabi ko kanina na, is strengthening the brethren or the believers through encouragement. Si Apostle Pablo, lagi, sa kanyang pangangaral, after niya ma-establish yung isang local na kongregasyon, hindi siya nagtatapos doon. Pupunta sa kasunod, and yet babalik siya to check, to follow up. How are they doing? Ano ba yung kanilang progreso? Kumusta ba sila? Hindi tinayo ngayon and then lalaya siya, wala siyang pakialam sa kanila. Hindi po ganun yung pattern na pinapakita sa Book of Acts. Lagi na yung kanyang pangumusta, involvement, yung unity nila bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus.
Actually, sa binasa kanina ni Sister Annalisa sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, sabi doon, encourage one another. It's not a command to encourage one another or to stir up one another. Si Apostle Pablo, bago niya lisan yung Ephesus, may mga maiiwan na mga manggagawa naman, bago siya tumungo doon sa kanyang next destination sa Philippi. Actually, God bless sa Philippi, babalik lang siya doon para kumustahin din yung kalagayan ng mga mananampalataya sa Philippi. But then, sabi doon, bago siya umalis, he encouraged them first. No, kahit wala ako dyan, it's not the end ng church. Hindi na natapos yung life ng church ng Ephesus kay Pablo. Aalis si Apostle Pablo, and yet God has already established na mga papalit sa kanya na magpapatuloy, mangunguna doon sa church sa Ephesus. Makita natin dito, hindi nagtatapos yung buhay ng isang church, yung mission ng isang church sa magitan ng isang apostol na lilipat ng another na gawain. Dahil yung gawain ko ng Panginoon ay hindi nakaangkla, hindi nakabase doon sa isang apostol o sa isang lingkod ng Diyos. Bagkus ang Diyos mismo, He will establish His church so that it will flourish, it will continue as long as they are properly fed ng salita ng Panginoon. Kung titignan po natin, si Apostle Pablo, yung kanyang pattern na ginawa, lagi, even na nung sa Corinth, bago siya umalis ng Corinth, ganun din po, in-encourage niya yung mga mananampalataya. Bakit po? Sa Corinth, even, especially sa Thessalonica, sabi doon, yung Thessalonian ay usually mga bagong believers lang sila. Ganon din actually nangyari sa Philippi. Di ba si Lydia, na-convert siya, and then yung mga tao ulit, nagkakagulo, and then iniwan niya, pero iniwan niya doon yung kanyang mga kasamahan ng mga missionary. And then sabi doon, si Pablo, umalis din siya, pero in-encourage niya muna sila bago siya lumisan para sa kanyang next missionary journey. Gusto kong makita niyo yung dalawang bagay at least. Sa Apostle Pablo, aalis siya hindi para magbakasyon. Aalis siya hindi para mag-retire. Aalis siya hindi para tapos na yung trabaho mo, na-plant na, hindi. Aalis siya para mag-church plant ulit ng another church. So gusto ko makita natin na yung kanyang paglisan ay hindi kawalan nila, bagkus actually for their good na sila na na-establish ay pwedeng kakasangkapanin sila ng Panginoon sa pag-alis ni Apostle Pablo. Perhaps, bigyan siya ng hindi lamang prayer, but even support sa kanyang pag-alis para sa kanyang next missionary journey. Yung kanilang partnership, yung sa kanilang contribution dun sa gawain ng Panginoon. Both, gusto kong makita nyo, yung lingkod ng Panginoon nahahayo for the furtherance, for the paglago ng kingdom ng Panginoon at yung task, yung ministry ng isang established church to support yung gawain ng Panginoon locally at even yung misyonaryo na hahayo para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Gusto makita nyo yung partnership, yung blessed privilege na maging kabahagi. Hindi man tayo mismo yung aalis o isesend, but then we can support yung lingkod ng Panginoon na hahayo para maghayag ng mabuting balita. Kasi doon po yung tinawag tayo. Diba? Na, ano po sabi sa Matthew chapter 28? Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will be with you even to the end of days. And it's an encouragement. Encouragement na yung lilisanin na another church will be established through sa ministeryo na ito ni Apostle Pablo at sa kanilang support na
itutulong doon sa missionary journey ni Apostol Pablo. And then gusto ko rin makita natin dito yung mutual encouragement nila. Si Apostol Pablo encourage sila, and at the same time, yung encouragement na meron siya sa pamamagitan ng mga mananampalataya na kanyang iiwan na alam niya that they will continue doon sa gawain. Naalala ko tuloy, ang Panginoong Sus, habang siya ay nakapako doon sa krus, diba? Si Apostol Pablo, ang ating Panginoong Sus, nakapako sa krus, pagbabasahin niyo sa John chapter 19, verse 26, verse 27, sabi doon, habang nakapako siya, nakita niya yung kanyang ina, si Maria, at si John. Sabi niya, let me read yung sa John chapter 19. Tingnan natin yung sa John chapter 19, verse 26, sabi dito, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing, yun ay si John. Standing nearby, he said to his mother, woman, behold your son. Ano sinasabi niya ng ating Panginoon Jesus? Sabi niya kay Maria, woman, behold your son. Hindi naman niya anak si John, di ba? At si John, hindi naman niya nanay si Maria. Pero tutuloy natin yung pagbasa. And sabi niya, verse 27, then he said to his disciple, kay John, behold your mother. Ano po yung gusto ko i-point doon? Makita natin dito, ang ating Panginoong Jesus, malapit na siyang mamatay, nakapako na sa krus, but then even bago siya mamatay, still yung kanyang preoccupation, yung kanyang puso, still is to comfort yung kanyang nanay, ilagay doon sa pangangalaga ng kanyang alagad na si John. He's still looking after doon sa welfare, sa well-being ni Maria. Hindi niya sinabi na, di ba, nakapako sa ako, sakit naman, hirap na ako, di ba? Ibig na tulog sa kanyang sarili, tinignan niya yung kanyang ina at itinagubili niya. Actually, isa pa rin, habang siya ay nakapako sa krus, merong isa sa baba, isa sa Roman soldier na nagpako sa kanya. Nung nakita niya lahat ng mga himala, sabi doon, truly, this is the Son of Man, o the Son of God. Naligtas din siya. Ano po yung makita natin doon? Ang ating Panginoon Jesus, malapit na siyang mamatay, malapit na siyang mawala ng buhay, at least, in accomplishing yung kanyang purpose na mamatay para sa makasalanan, still yung kanyang preoccupation, yung kanyang concern ay dun sa mga tao na kanyang minamahal. Hindi po ba very encouraging yun na makita natin na yun yung ating tagapagligtas? He's so concerned para sa atin. Concerned po siya para sa atin. Amen. At the same po na Panginoon, concerned din sa atin. Kung concerned siya dahil sa kanila, He is also concerned po sa atin. Sabi ng Panginoon, di ba? Bakit niyo inaalala yung kakainin niyo, bakbo ka? Sabi niya, tingnan niyo yung mga maya. Hindi sila nagtatrabaho, sabi niya, sila nag-aalala. And yet, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Ano po yung point niya doon? Hindi sinasabi na huwag kayo magtrabaho. But then the point niya is, why worry when you can bring to the Lord, your God, your Father, yung inyong mga worries sa buhay? Uli po, hindi sinasabi na huwag magtrabaho. Hindi sinabi na maghintay lang kayo, papakainin kayo ng Diyos. Bago sinasabi niya, bring your worries, your concern, dun sa paanan ng Panginoon. Kasi minsan may mga prayer na well-meaning, pero minsan, hindi natin naiintindihan. Minsan may panalangin na, Panginoon, iniiwan po namin yung mga problema namin sa labas. Diba? Hindi yun ang nais ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, dalhin sa Kanya. Come to me, all of you who are weary, sabi niya.
With all your weariness, with all the loads, sabi niya, bring them to my footstool and I will give you rest. I will carry yung hindi mo kayang buhatin. Hindi sinabi na wala ka nang bubuhatin. But I will carry the rest. Amen. Yun po yung Panginoon na nagligtas sa atin. And makita natin, sino yung pattern na ginagawa ni Apostol Pablo doon sa anong churches siya mag-plan o sa anong church na maparoon para magbigay ng pagpapahayag ng mabuting balita. Actually, meron siyang isang sinulat sa 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Ito po yung sabi niya sa mga taga-Korinto. And I pray na ito ay mangusap sa atin sa anumang tayong mga sitwasyon sa kasalukuyan. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Verse 3, ito po sabi sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and God of all comfort. Sabi niya, the God of all comfort. Ano yung God of all comfort? Anong gusto kong connect lang dito? Yung ginagawa ni Pablo na i-encourage, i-comfort yung mga mananampalataya na perhaps disheartened kaya sa kanyang paglisan, kino-comfort niya sila. Parang hinain na kino-comfort yung church na kanyang iiwan doon sa kamay ng mga leaders para ipagpatuloy yung gawain. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo, sinasabi, is the God of all comfort. Hindi si Pablo ang originator. Hindi si Pablo ang nag-invento na ang church ay i-comfort. And then sabi, pagtutuloy natin yung verse 4, sabi niya, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ano po sinasabi dito? Sinasabi po, the God of all comfort comforts us in order for us to extend the same comfort we receive from God doon sa mga tao na nangangailangan ng comfort. Nakita niyo yung domino effect, yung pole na nagbabaga? Sabi niya, kinocomfort tayo ng Panginoon so that we too can comfort yung mga tao na nangangailangan ng the same comfort na nating naranasan. Ibig sabihin, yung mismong naranasan natin sa buhay na perhaps disheartened tayo, God can use para makapag-minister doon sa mga ibang tao na nandun sila doon sa pinanggalingan natin ngayon. Pero tayo, graduate na tayo doon. Pero yung ibang tao, nandun pa lamang sila. And we can share yung comfort na kung saan pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Instead na, di ba, minsan may ganito, di ba, may problema yung isang tao, kung ano man pinagdadaan yung problema sa Pilipinas, problema dito, and then, dahil sa may problema siya, gusto niya makalimot, so bumili siya ng bote, and then, tayo naman gusto natin i-comfort, ba? So samahan natin, ba? Hindi po tayo nakaka-comfort pagka ganon. Kasi pagkagising niya bukas, masakit na naman ulo niya. And then, iyayin naman para matanggal yung sakit ng ulo. That is not the godly and biblical comfort na sinasabi po ng Bible. The godly comfort is giving them yung instruction and wisdom mula sa salita ng Panginoon. That God is the God of all comfort. Hindi kung ano pa man
naiaalok ng gamot o ng inumin para makalimot. Kasi pag nakalimot ka, sandali lang yun. Pag nagising mo, masakit na naman po yung ating mga ulo. Nakita po natin, isa siguro tingnan natin, bilang pananampalataya, we are called to encourage one another. Can you picture someone po sa inyong isipan, someone na perhaps kailangan niya ng encouragement? Perhaps dati nakita niyo siya, nagbabaga siya. Kasi kabahagi siya dun sa body. And then, tinry niyang i-isolate yung sarili niya kasi gusto niya munang ayusin. May gusto muna siyang ayusin. Ayusin ko muna to, pero pagka maayos mo lahat, babalik ako. Pero hanggang ngayon, alam niyo na walang pa rin siya. At hindi niyo na makita. Dati abot tanaw niyo pa. Kita niyo pa. Papalayo siya, papadrip away siya. Pero abot tanaw niya pa. Pero ngayon, hindi niyo na makita kung nasaan. Wala na yung piling na kulay. And perhaps makita niyo sa inyong isipan, kayo yung perhaps nakasakapanin ng Panginoon. To remind them how God loves them. Minsan meron pong isang sakyan, kami nag-pubik laging dati ng problema sa sakyan, di ba? Kailangan ng jump start, di ba? Na-stop, naubusan ng battery, and then, pero, hindi mo naman tatapon yung sakyan dahil sa naubusan na ng battery. Kailangan mo lang i-jump start, o palitan ng battery, and then tatakbo ulit. Minsan po, may mga kapatid tayo na nakastuck sila. Either na nandun sila sa putikan, nabara, yung alang gulong, na kinakailangan ng jump start, o kinakailangan push. And then para makatakbo sila uli. At pag nakatakbo sila uli, then magiging nagamit-gamit sila. Think of the people po na kailangan nila ng push step nyo. And perhaps may mga maisip kayo na mga kapatid na kailangan yung push po natin. Kailangan yung encouragement ninyo. Ang tendency natin minsan is, ayaw mo na yun, malaki na yun. Diba? Pero tanda natin, naalala ko nung si Apostol Pedro, nung tinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses. Very confident si Pedro na hindi niya tatatwa ang Panginoon. Sa kabila ng winarningan na siya ng Panginoon. Imagine niyo, diba? Tinatwa niya ng 3 times and then yung pangatlo, sabi doon, the Lord Jesus Christ, yung pangatlong tatwa niya sa Panginoon, na nag-grow yung manok, na tumilawak yung manok, lumingon ng Panginoon sa kanya. Imagine niyo yung sorrow dun sa heart ni Pedro na very confident siya, Lord, itatatuwa ka ng lahat, pero ako hindi, Lord. Pero nung tumilawak na yung manok, pangatlong beses, tumingin siya ang Panginoon without words. Walang sinabi. I guarantee, mas masakit yun kaysa sa may words. Diba? Yung titingnan ka lang, and then, ikaw na-realize mo na you are completely shattered, broken, and defeated. Perhaps ganun yung naranasan ni Pedro. Pero after some time, nabuhay muli ang Panginoon. Nagpakita sa kanya. At sinabi niya, Pedro, do you really love me? More than this. Lord, you know all things. Lord, that I love you. And feed my lamb and my sheep. And then finally, pangatlong beses, Pedro, do you really love me more than this? Sabi ni Pedro, Lord, you know that I love you. And then, nirestore siya ng Panginoon. Si Pedro, pwede bumalik siya sa pangingisda. Completely kalimutan na niya yung pagiging apostol niya. Pero, nirestore siya ng Panginoon. Sometimes, mga kapatid, may mga kasamahan tayo na perhaps akala natin completely wala na silang beyond redemption na sila. Wala na silang pag-asa. Diba? Pero sinasabi ng Panginoon,
He is the God of all comfort. And He can use us din po para abutin yung mga tao na nangangailangan ng encouragement na tayo mismo ay recipient ng encouragement na yun mula sa Panginoon. So that we can, yung nag-o-overflow po sa atin na love mula sa Diyos, ma-extend po sa mga tao na nangangailangan ng encouragement. Makita din po natin, yung pagdating sa verse 3, sabi sa verse 3, there he spent 3 months, and when the plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return to Macedonia. Si Apostol Pablo, ang ginagawa niya ay ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Gusto niya yung mga tao maligtas. Pero sa kabila ng kanyang ginagawa, actually, tinan nyo, perhaps siya ay naglalakad, or minsan siya ay sumasakay ng ship, naglalayag. Pero imagine niyo, 3 taon. Wala siyang pamilya, dito rin yung pamilya, yung church na to. At yung mga mababahaginan ng salita ng Panginoon. Ganun yung kanyang devotion. Ganun yung kanyang pagnanais na sumunod sa Panginoon para yung mga tao magkaroon ng buhay. And then sa kabila ng kanyang ginagawa, wala siyang ibang nararanasan. Hindi sasabi, walang ibang nararanasan. Kundi, Moses ang ginagawa ng mga tao na kanyang nais abutin ay either na i-persecute siya or i-contradict yung kanyang ginagawa. And this time ulit, nakita natin, yung mga opposition ay mga Hudyo ulit, mga kababayan niya na naiinggit. At even perhaps dahil sa previous na kanilang argument kay Gallio, di ba? Sa previous na pag-aaral, sila ay napahiya. Hindi sila pinansin ni Gallio. Sabi, yung usapan nyo ay patungkol sa religion, pangalan, I have nothing to do sa bagay niya. And dinismiss niya sila. And perhaps napahiya po sila doon sa bagay na yun. Hindi dahil sa Kristiyano na po tayo, wala nang problema tayong kakarating sa buhay. Hindi dahil sa ang Panginoon ay nasa likod natin, pinupus tayo, in-encourage tayo, ay wala na po tayong maranasan ng mga opposition sa buhay. Satan cannot possess us, but he can oppress us. Gusto mong maging maliwanag yun? Satan cannot possess us, but he can oppress us. He can oppose us. Sabi ng Panginoon, di ba? I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ibig sabihin, yung gawa ni Satan ay hindi niya malulupig yung church ng Panginoon. Pero, i-allow ng Panginoon, he will persecute, he will oppress yung church at yung mananampalataya. Actually, binardingan, kung babasahin niyo po, si Apostol Pablo, noong kanyang conversion doon sa road sa Damascus, sabi ni Ananias, narinig ko yung mga balita tungkol sa tao na yan. Pumarito siya, dala-dala yung letter mula sa Sanhedrin para parusahan yung mga mananampalataya sa iyo. And then, ano yung sabi ng Panginoon? Let me go back sa Acts chapter 8. At ano yung sinabi ng Panginoon patungkol kay Pablo? Sa Acts chapter 9, simulan ko sa verse Simulan ko po sa verse 13 ng Acts chapter 9. Ito po sabi sa Acts chapter 9, si Ananias nagpakita sa vision ng Panginoon kay Ananias na puntahan si Apostol Pablo, si Saul. And sabi sa verse 13, but Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil. Sabi dito, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. So sabi ni Ananias, Lord, sigurado ka ba? Baka nagkakamali ka.
Etong tao na to, siya ay kilalang kilabot. Kilalang terror yung tao na to. Pero ang sabi ng Panginoon, verse 14 pa rin, sabi niya, and he has authority from the chief priest to bind who call on your name. And then sabi ng Panginoon, verse 15, but the Lord said to him, to Ananias, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and king and the children of Israel. Verse 16, ito po sabi sa verse 16, I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Sinabi ko kaagad na si Pablo, he will suffer in fulfilling yung kanyang mandate mula sa Panginoon. And yet si Pablo, tuloy po siya. Tinuloy niya yung paghahayag ng mabuting balita. Uli po, hindi dahil sa nasa tama tayo, ay walang opposition. Hindi dahil sa nasa tama tayo, ay walang persecution. O walang mga challenges sa buhay. On the contrary, dahil sa wala na tayo sa poder ni Satan, si Satan ay hindi siya basta-basta papayag na hindi niya tayo gagambalain. Noong dati, nasa side niya tayo, hindi kanya gagambalahin dati. Diba? Kasi kung nasa side ka niya eh. Diba? Tinatapik ka pa niya, diba? Siya nagpupo sa'yo, inano ka na. Pero nung nasa Panginoon ka na, against na sa side natin. Naalala ko ang Panginoong Sus nung sa Luke chapter 9 verse 51, sabi doon, nung papunta siya sa Jerusalem, yung Jerusalem is a picture para sa kanya ng kanyang impending na crucifixion. Pero sabi doon sa Luke chapter 9 verse 51, when the Lord Jesus Christ is journeying towards Jerusalem, sabi doon, He set His face towards Jerusalem. Ano po yung pinapoint ni Luke doon? Si Luke, siya din yung may sulat ng Acts. Ang sinasabi niya doon, ang Panginoong Sus, He's so focused doon sa krus. Na alam niya, yung pagtupad niya sa Diyos Ama para doon sa krus, hindi po niya maiwasan yung suffering, yung persecution, at saka yung opposition. And yet sabi doon, He set His face towards Jerusalem. Pero gusto ko makita nyo, sabi ni Pablo, si Apostol Pablo, may mga opposition, and that hindi sila sabi, no? Ay hindi, sa Panginoon ako, God is sovereign, God is powerful, wala mangyayari sa akin, dito lang din ako, hindi ako alis. Hindi, basta tama ako, mangangaral ako, patayin lang ako, gusto lang patayin. Hindi ganun si Apostol Pablo. Nung may threat sa buhay niya, siya ay umalis, pumunta sa ibang lugar para doon mangaral. Hindi siya stubborn na hindi, basta tama ako, mali kay lahat, dito pa rin ako, di ako alis. Minsan may ganung stubborn. Stubbornness na wala sa lugar. Diba? Gusto mo makita yung mga kapatid? Minsan may mga extreme, hindi extremist, extreme na mga, di ba lang kung Christian sila, perhaps Christian, natutuktok sila sa mga bahay-bahay, sa bahay mo, sa apartment mo, natutuktok sila, kakanta sila, yung Merry Christmas o yung Christmas Carol. And many times, hindi nila alam kung Christian o hindi Christian yung nandun. And then Muslim, yung mga katuktok nagkakanta sila, ang nangyari, de-deport sila. God has given us wisdom to exercise. May proper venue sa pangangaral, may proper venue para ipahayag yung mabuting balita. Hindi ka pupunta sa mosque, and then tatayo ka, sisigaw ka na, mali kayo lahat, si Kristo na ang tagapagligtas. Tama yung sinasabi mo. Pero, hindi yun ang proper venue. God has given us wisdom. Nalala ko nung sa Abu Dhabi pa kami, nagbabible study ako lagi doon sa EMC, sa Emirates Motors Company.
Meron company accommodation, kwarto to kwarto din. Nagpaalam yung mga kapatiran doon, pinayagan kami na mag-Bible study, gamit isang kwarto. Meron mga Pilipino din. So, kagaya ng kinukwento ko, kumanta sila, pinapasok sila ng mga kasama nila sa sa company. Hindi na sila pinalabas, hindi na sila pinaalis. Tumawag agad ng police. On same day, report ko sila. Ano po yung point ko doon? Zeal and passion to do what's right, then according din doon sa method na ina-allow ng salita ng Panginoon at ng government. Okay po? Yung gospel hindi nagbabago. Pero yung method, yung kapamaraanan, tingnan natin with all diligence and wisdom. Hindi tayo pupunta sa lugar na pinagbabawal para gawin yung mga bagay na alam natin na kailangan natin share yung gospel, pero lagi po merong proper venue sa pagpapahayag ng salita ng ano pa yung gusto ko point dito? Si Pablo may opposition, si Pablo meron tangka sa kanyang buhay, and yet pumunta siya doon sa next. When God close isang door, He will open another opportunity. Hindi tayo nagmumukmuk sa isang lugar. Hindi tayo minto dito na, hindi, dito lang ako, hindi ako alis dito. Hanggat hindi na ako convert ng tao na to. Hindi po. Hindi tayo na nag-convert. Ayaw maniwala, move ka na sa next person. Yung pilit mo in-encourage, mini-message, ayaw mag-reply sa'yo. Diba? Nangangako siya lagi. Sisi, next week pa, attend ako. Diba? May ganun minsan, diba? Pero, wala naman. Diba? Encourage mo pa rin, pero huwag kang madidishearten na hindi naman lahat sila nagre-reply. Wala namang tumutugon eh. Perhaps yung hindi lahat. Proceed ka doon sa next. And perhaps, yung next, yun yung tutugon sa panawagan ng Panginoon. Huwag tayong madidishearten sa isang gawain, sa isang senyero natin, na para sa tingin natin ay walang epekto, na failure. Hindi po. Yung failure po, pag sumuko lang tayo. Kasi yung magko-convert, hindi po tayo. Ang Panginoon. We must simply obey. Ang Panginoon po, yung magbabago ng puso ng tao. Yung mga anak natin, hindi natin kaya baguhin yung puso nila, di ba? Ano pa ibang tao? Diba? But God can. Amen. So, tatakbo tayo lagi doon sa Panginoon na mayroong kakayahan na magbago ng puso ng tao. Amen. Application po, isip kayo ng mga tao na gusto nyong, alam nyo, kailangan baguhin yung puso. Pray to the Lord na kasangkapanan kayo ng Panginoon. Makita nila yung pusong binago ng Panginoon. Kung may asawa ka, pinipilit mo, ninalag mo siya ng Panginoon. Magbago man ako eh. Diba? Lagi mong ina na magbago siya, magbago. Pero ikaw, hindi nakikita yung pagbabago. Paano siya magbabago? Kung ikaw, hindi ka nagbabago. Diba? Sinasabi mo na, maging Kristiyano ka, magbago ka, magsimba ka nga. Ikaw nakikita niya, nagsisimba ka, pero wala naman nagbabago. Paano mo siya ma-encourage na magbago? Diba? Ganun sa anak din po natin. Dapat, as we encourage them, by all means, encourage them. Pero, suportahan natin ng lifestyle. Suportahan natin ng gawa. Yung asawa mo, lagi ninanag mo, bago mo siya inag, message mo muna, love you babe, love you man, love you mahal, love you daddy. Kumain ka na, diba? Kesa nasaan ka na naman, di ba? Isang ganun eh, di ba? O nasaan ka na naman? Ha? I pray po, nakita nila, concerned tayo, encourage them, and yet, kita nila, na we are truly concerned sa kanila, at mahal natin sila. And continue po, na ipag-pray po natin sila.
Pagdating sa verse 4 to 6, makita natin yung continuing together sa mission. Verse 4 to 6, sabi po sa verse 4, Sopater, the Berean, son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonian, Aristarchus, and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians, Tychicus, and Trophimus. Ano po yung sinasabi dito? Ito ay mga 7 names representing yung mga churches. Representing yung Derbe, yung sa Berea, sa Thessalonica. Kung babasahin niyo yung kung sa Acts, yung sa ibang salin po, I think sa Acts chapter 21 o sa 24, babanggitin in passing ni Lucas, yung patungkol sa si Apostol Pablo sa kanyang pagpunta sa Judea o sa Jerusalem, siya ay naglikom ng financial support para sa mga believers doon sa Jerusalem. So yung mga churches na to ay nagbigay sila, kaya mabasa niyo, di ba? Sabi sa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, in their deep poverty, sabi doon, sa Macedonian, gave more than doon sa kakayahan nila. They pleaded, sabi ni Apostol Pablo, pag babasahin niyo 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, nasa kalang deep poverty. Sila ay nakabakaawa kay Pablo. Perhaps sabi ni Pablo, kayo ay kapos, sala, huwag na kayong magbigay. Pero sabi ng mga Berean, sabi ng mga Macedonian at in Philippi, they pleaded kay Pablo na magbahagi sila, makibahagi doon sa support, tulong pinansyal para sa church sa Jerusalem. Bakit po? Sabi doon, merong famine doon sa Jerusalem. Or perhaps isang bagay din, naalala niyo nagsisimula yung church sa Jerusalem, meron nagbebenta ng lupa, di ba? Si Barnabas nagbenta ng lupa, tapos yung mag-asawa na famous sa Acts chapter 5, di ba? Nagbenta ng lupa. During that time, dahil yung mga bagong mananampalataya, ayaw na nang bumalik sa lugar nila. Ay, ito lang yung first establishment ng church. Gusto nila manatili sila dito, kasi dito lang may church. Wala pang church sa mga lugar na pinanggalingan nila. And so, pag nanatili sila doon, of course, wala silang kabuhayan pa. Diba? Yung kabuhayan nila, yung mga trabaho nila, nandun sa lugar kung saan sila nagmula. And so, merong challenges dito sa how to support yung pangangailangan ng mga nandun sa Jerusalem. Hindi lang doon, isabi doon, merong pang famine doon sa Jerusalem. And then makita natin dito, yung mga sa iba-ibang mga churches, Thessalonica, Berea, makita natin, doon magkakaiba silang church, but they are united with the same gospel, united with the same Lord, united with the same Holy Spirit. They gave kung ano man yung pwede nilang malikom, ibinigay, hindi kay Pablo, binigay yung kasama yung mga representative nila para dali yung collection sa Jerusalem. Ano po yung point doon? It's so encouraging na makita mo, ibang church, ba? May malasakit sila sa ibang church. Hindi tayo pangayong pangalan ng church, pero pareho, like-minded church na pinapangaral yung mabuting balita. Kasi merong church na kapangalan sa name nila, Jesus na kapangalan sa name nila, but they are not actually church. They are either cult or occult. Mga kulto. Kasi hindi tinuturo si Christ as Savior, as Lord, and man. Para sa kanila, si Jesus Christ ay kagaya ni Angel Michael. Di ba? O si Jesus Christ ay isa lamang created beings. Yun po ay mga kulto. Kasi hindi yun yung Bible, hindi yun yung Kristo ng Bible. Kahit ninaname po nila si Christ. Kung tinuturo nila, hindi si Christ ng Bible, hindi po sila church. Sorry to say, pero kulto po sila. At marami po dun sa atin, di ba? Marami gano'n sa atin. Minsan naka-necktie sila, may short sleeve, di ba? Pero very passionate sila. But they preach different Christ. Ano po yung point ko dito? Be partners for the gospel ministry doon sa ibang churches na ipinapangaral si Kristo. Ipinapangaral yung Biblia. Kaya nga po,
ingat tayo, ingat din kayo. Kaya tinuturuan tayo sa mga Bible study natin, sa ating equipping classes, na para pag-uwi natin ng Pilipinas, alam niyo yung church na sasalihan niyo. At kung meron kayong church sa Pilipinas na by all means gusto niyo tulungan, supportahan, financially, prayer, sa mga Bible, we encourage you na gawin niyo po yun. Pero, make sure na yung church na sinisendan niyo ng supportan niyo, pinapangaral yung Kristo ng Bible. Otherwise, sinusuportan niyo yung gawain ni Satanas. Ang sakit pakinggan, di ba? Kung pinapangaral ng church na yun ay hindi yung Bible, may Bible sila, Bible na nakalagay, pero hindi yun yung Bible. Kasi yung ibang mga churches, meron silang sariling Bible. Lahat na patungkol kay Christ ay adulterated. Kaya pag nangaral sila, Bible yung binubuksan nila, pero ibang Kristo yung pinapangaral nila. And then sinusuportahan nyo, tinutulungan nyo si Satan na i-blinded yung mga tao patungkol doon sa ibang Kristo. Point ko po, make sure na yung churches na sinusuportahan natin sa Pilipinas o dito, pinapangaral yung Kristo ng Bible. Nakita natin si Apostol Pablo, patuloy po yung gawain. At nandun sa yung suporta ng ibang mga churches doon sa church doon sa Jerusalem. Marami po sa inyo dito na very generously sumusuporta sa mga churches na pinanggalingan nyo sa Pilipinas. And encourage na ipagpatuloy nyo. Continue. Supportahan nyo sila. Hindi natin pagbabawalan, tulungan nyo po sila. Pero point lang natin is, support your church through the church. Para pag na-receive nila doon, galing to kay brother, kay sister. Na yung pag-uwi nyo sa Pilipinas, pagdating nyo sa church doon, meron kayong monumento. Nakakalagay doon, the tithe giver. Diba? O the supporter. Pero, pag pinapadaan nyo sa church, ang tanging na itataas, hindi si Pablo, hindi si Timoteo, bagkus yung church, yung Panginoon. Hindi individual entity. Diba sa atin, diba sa school, pag election na, bakit may mga pintuan sa school, diba? Ano nakalagay doon? Donated by, diba? Mayor or for mayor, diba? Congressman. Bakit sila nagbibigay? Ginagawa na ng advertisement, yung pader, yung pintura, yung Bridge. diba? Tayo po, ulit, by all means, if you are supporting your church sa Pilipinas, support it all the way. But, let it be proper channel para mag-glorify yung Panginoon at yung kanyang church. Amen. Samantala natin, magkakaiba silang mga pangalan ng church pero united sila sa isang gospel, isang Panginoon, isang Holy Spirit. Amen. Isang pinanggagalingan na one Lord, di ba? One baptism, sabi. And I pray po, mga kapatid, sa ating pagtatapos, sinimulan ko kanina dun sa nagbabaga, nagniningas na mga po. Diba? Pag tinanggal mo, mawawalan yung apoy. Mawawalan yung ningas niya. Mawawalan yung alam niya. Gusto mo ma-realize natin, yung Christianity is not meant to be lived alone. But it's meant to be lived in a community. Kaya nga, pag babasahin nyo lagi, Leviticus chapter 20, verse 25, I have taken you from the many, sabi ng Diyos, and placed you that you should be mine. Ibig sabihin, sa dami-dami ng tao sa mundo, sabi ng Panginoon, in-scope kita. In-scope kita sa karamihan. At nilagay kita sa bagong pamilya. The household of God. Sabi sa Ephesians chapter 2 at Ephesians chapter 4. At binigyan niya ng bagong identity.
na dati tawag sa atin, worldly. Because we belong to the world. Worldly. But then, nung kinuha tayo ng Panginoon, nilagay ka sa bagong pamilya, binigyan pa niya ng new identity. New family. Christian. We are in Christ. We are Christian. Kaya nga po, magkakaiba sila ng mga pinanggalingan. Yung mga church na binanggit dito na sumuporta kay Apostol Pablo. And yet, they were united. Magkakaiba po tayo ng probinsyang pinanggalingan. Merong Kapampangan, merong Bulacan, merong Sabah, di ba? Name it, merong Italiano, di ba? Combination ng Sambuanga. Italiano, di ba? Combination ng Kita at saka Ilocano, di ba? Pero, Mark na French. sa Panginoon, At saka si Brother Mark na French daw. we are all one. And I want to leave you with that long tanong. Are you really one with Christ? Number one. At ang ibig sabihin ng are you really one with Christ? No, si Pablo, pinipersecute niya yung church, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo pinipersecute yung church ko? Sabi ng Panginoon kay Pablo, why are you persecuting me? The church and Christ are inseparable. Kung sinasabi mo, you are one with Christ, you are part of the body of Christ. Hindi ka Lone Ranger. Are you really one with Christ? Pwede niyo po sagutin mismo yun sa inyong sarili. Kung ikaw naman ay bahagi, kung hindi ka bahagi, I pray, you will seek. Because Christ mismo, inilagay ka niya dyan. He purchased you with His own blood. That He may present you blameless, without spot, undefiled sa kanyang sarili. Amen. Kung hindi ka po bahagi ng katawan niya, I pray for your good and for the glory ng Panginoon. Reconsider it. Embrace Him. And makita po natin doon sa mga response natin yung tunay na binago ng Panginoon. Makita po doon sa mga gagawin po natin. Pangalawa, kung sinasabi natin na Christian tayo, pero parang sinasabi natin lagi, Pastor, hindi ko kasi gift yung mag-encourage. Basta wala akong gift ng encouragement. Ang meron lang akong gift, Pastor, ay, di ba yung favorite na sabi ni Pastor Long? Pastor, ang gift ko lang kasi, magpuna. Diba? Yung ulam kanina, Magdala ng ulam. ang daming sabaw, diba? Anak, diba? Walang bagoong, diba? Tapos, Pastor, yun lang ang gift ko talaga eh. O Pastor, yung gift ko lang talaga magbalot. Pastor. pero yung magdala, Pastor, hindi ko gift yung magdala eh. Magdala ng empty. Yun ang gift ko, Pastor, para pag-uwi. Natawa siya kasi. Ayun, nagbiling siya. Nagbiling siya. I pray po, kung sinasabi natin na tayo Christian, meron tayong in-encourage. And mag-isip po kayo ng tao na sa tingin nyo, you can encourage them. Perhaps sabi mo nga, isang tao na alam niya, no? Kasama natin dati, pero wala na siya. Pero ayaw mo mag-focus lang kayo sa mga wala. Ang minsan nakakaligtan natin yung mga kasama natin. Minsan may mga prayer tayo, Lord, I pray sa mga wala. Diba? Pinag-pray yung wala. Pag-pray natin yun nandito. Diba? Yes, pag-pray natin yung mga wala. Pero, pag-pray mismo natin yung mga nandito, lalo silang pag-anabi ng Panginoon. Inori sila ng Panginoon. I-mature sila ng Panginoon. Kaya sa pinag-pray natin sa labas, pag-pray din natin sila. Nadalhin sila ng Panginoon, kasangkapanin tayo, paalalahanin sila. Pero, I pray, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Tingnan niyo yung mga sa church. Sino po yung nangangailangan ng encouragement? Naalala ko sa James. Di ba sabi ni James, nakita mo yung kapatid mo, wala makain. I will pray for you. Diba? Sabi ni James, what?
Wala siyang makain. Nilalamig siya. Wala siyang kumot. And yet sabi mo, meron kang bread. Sagana ka sa bread. Sabi mo, pagpe-pray mo siya, sabi niya, iabot mo yung bread na meron ka. Minsan po, di ba? Minsan, I will pray for you. Pagbabasahin niyo yung wisdom ni Solomon sa Psalm niya, do not withhold kung ano yung pwede mong ibigay ngayon. Sabihin mo lang, hindi, bukas na lang kasi gabi na eh. Di ba? O, next time na lang. Pwede po mga kapatid, it's good to encourage in prayer, pangusta, pero nawa, hindi nagtatapos doon. If you have something tangible, nakakatuwa, minsan may mga kapatid tayo umuwi, merong, hindi natin alam eh, nakapagpabaon, di ba? Hindi Sharon ha, may pinagpabaon sila. Eh, ma-amaze kayo na may mga kapatid na gano'n. Nagmagulat ka na lang, Pastor, meron pa nag-abot sa akin na bago ako malis. Praise God, mga kapatid. Diba? And I pray, di lang yung mga umuwi din. Kahit minsan nandito. Diba? Nandito, ayaw umuwi kasi lumalaban pa rin. Diba? Amen. And I pray, huwag niyo sabihin na, Pastor, ganito lang kasasawad ko. Diba? Minsan, simpleng gesture, it means a lot. Diba? Gesture, isang simpleng gesture lang po. And I pray yun nga po, huwag kayong maghintay na yumaman muna tayo bago sabihin natin na, pag yumaman ka na, mas maghahangad ka pa ng mas marami pa. Kaya nga. Kung hindi mo kaya magbigay habang konti pa lang, pag marami na, magdi-desire ka pa ng mas marami. Kaya nga. And finally po, I pray, sabi ko kanina, maging encouraged ka sa bawat isa. And I pray din po. Kung paano si Pablo, sa kabila ng mga opposition, hindi siya nag-give up, na ipangaral yung mabuting balita. Makipartners po tayo doon sa mga gawain ng Panginoon. Paano makikipartners? Marami po mga churches na nangangailangan ng tulong. Especially sa Pilipinas. I don't know, bakit sa Pilipinas, di ba? Minsan mahirap talaga ang buhay. Pero, I think, kultura kasi natin. Sa pagka-pastor, pastor lang yan. Okay na yung kung ano lang iabot sa kanya ng church. Kaya marami pong mga pastor sa Pilipinas, nag-abroad para magtrabaho. Iniwan nila yung pastoral minsan. Kasi, may papaaral. Diba? Hindi pwede yung pastor, pagpe-pray ko yung anak mo. Diba? Pero meron kang may bibigay doon sa pastor sa Pilipinas para yung kanyang anak ng pag-aaral. Para, ano pa yung point ko lang mga kapatid? I pray po, anything na we can partners, we can support sa gawain ng Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, even mga dito, sa mga gawain ng Panginoon, where we can partners para magpatuloy yung mga gawain ng Panginoon. Maging instrumento tayo, hindi lamang maka-encourage, bagos na makapagpatuloy yung proclamation ng mabuting balita sa mga churches na nangangailangan ng ating suporta. At paano po natin magagawa yun? Ulitin ko. Sabihin niyo po, Sister Allen, Pastor Long. At kung meron kayong mga church na alam sa Pilipinas na nangangailangan ng suporta, hindi pa ang libo ng anak niya, bagos talaga nangangailangan ng suporta. We will try kung ano po yung means na ipagkakaroon sa atin ng Panginoon na tumulong. Because we believe po, hindi lamang tayo yung church na naghahangad o committed na sumunod sa mandate ng Panginoon to go and make disciples. Marami pong mga churches din outside the room na ito. And we are praying for them. And while we pray for them, we are willing to support anything or any possible na means po na i-enable tayo ng Panginoon.
So uli po, sa loob ng church, maging encouragement tayo. If you can bring smile sa mga nasa church, I pray, be an encouragement, and then from outside din po. Diba? Yun yung ating the Great Commission, diba? To become a missional church in our community, in our local church, and beyond. Let us all stand and come to the Lord. And I encourage you po, na bago tayo mag-close sa online, ask the Lord po, ano ba yung nais ng Panginoon? Na maging tangible action po natin sa mensaheng narinig po natin. When I mean na tangible action po, ano po yung gagawin natin sa narinig natin? Lord, muli, salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin sa account na aming natunghayan sa buhay, Pablo, at even ng mga churches, Panginoon, na pinakita nila yung kanilang how they became an encouragement, Panginoon, di lamang kay Pablo, bago sa church na sa Jerusalem, in demonstrating their unity, Panginoon, in the band of peace, in the band of love, and even yung nag-unite sa kanila, Panginoon, isang gospel, isang tagapagligtas, at isang Diyos, isang Holy Spirit. Lord, nawa, help us yung naramdaman ng iyong church, Panginoon, naramdaman tunay ng bawat isang Panginoon. Help us, Lord, unite us in love, unite us in purpose, unite us in vision and vision, Panginoon. That you alone might be exalted, might be glorified, Panginoon, sa iyong i-accomplish sa magitan ng iyong iglesia. Lord, maraming salamat because this is your church. It's not our church, Panginoon. We are just so privileged and honored to become part of it, Panginoon. Doon sa nais mo na ma-accomplish sa amin at sa pamamagitan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po at aming panalangin na even now, Panginoon, you are softening the hearts of the people you brought to be with us, Panginoon, so that they, by the Holy Spirit, they will respond in repentance and faith, proclaiming and declaring you to be their Lord and their Savior, for your glory and for their good, Panginoon. Lord, there are any soul among us na still nabubuhay na as if yung buhay Kristiyano ay buhay in an isolation, Panginoon. Lord, let it be, Panginoon, na ma-rebuke kung kinakailangan, Panginoon. And dalhin doon sa tamang turuan, Panginoon. And to take proper action, Panginoon. To do kung ano yung nais mo. Hindi manatili na insensitive, complacent sa iyong panawagan, Panginoon. Lord, bring us to yourself. Bring us, Panginoon, to a loving fellowship and obedience sa iyo, Panginoon, that we may truly experience yung joy that you alone can give. Yung peace na tanging kayo lang, Panginoon, ang makakapagbigay. Doon sa holes, doon sa puso namin, Panginoon, na tanging kayo lang ang makakapagpuno, Panginoon. And we will sing of your praise, Panginoon. That in your presence, there is fullness of joy forevermore. Lord, maraming salamat for apart from your grace, apart from the word of your Holy Spirit, we will remain blindfolded, Panginoon, ng aming unbelief, ng deception namin mismo, Panginoon, sa aming sarili. Lord, if there are any among us, Panginoon, na hanggang ngayon, nabubuhay doon sa kaliliman, Panginoon, Lord, we pray that you would glorify your name
sa makaligtasan ko. We pray that you will glorify your name in their salvation, not in their condemnation. And even as Panginoon sa Church, help us to encouragement sa bawat isa at maging encouragement din po, Panginoon, sa mga church sa paligid namin as we fulfill, Panginoon, sama-sama yung mandate mo to share yung mabuting balita na maging witness kami, Panginoon, sa aming Jerusalem, sa aming Judea, Samaria, the remote part of the earth. Father, thank you so much. Help us na maging ito yung tibok ng aming puso bilang isang Kristiyano at bilang isang The Great Commission Global Ministry. And now to He who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Christ Jesus our Lord, the glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forevermore. Amen. Amen.